DXMY, The Music and News FM station of RMN. sa Cotabato. 90.9 DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7:40 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Drug suspect arestado sa bypass operation dito sa Cotabato City. Headlines. Akit bahay naman mga kasama sa poll sa CCTV sa Cotabato City. Headlines. Reklamo naman laban sa barangay chairman ng Calacandos, ibinasura ng sangguniang panglungsod. Headlines. Dalawang Moro France nagkasagupa sa DUSMDN. Headlines. Wanted naman dahil sa sexual offense, arestado sa North Cotabato. Headlines. Dating violent extremist sa Maguindanao del Sur nakatanggap ng tulong mula sa DSWD-12. Headlines. Dalawang kongresista naman mula sa North Cotabato kabilang sa mga pumabor sa impeachment laban kay VP Duterte. Headlines. Dalawang parallel bridge sa North Cotabato binuksan na. Headlines. Act Philippines, Menrebarm, Sani Puwersa paglaban sa climate change. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Kasama kami yung tagapagbalita ngayong umaga, Radyoman Ebsabang at Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng ating mga balita, arestado ang isang payong-payong driver makarang makuhanan ng illegal na droga sa inilatag na drug bypass operation ng Cotabato City Police Station No. 3 sa bahagi ng Purok Bagal, Barangay Ross Reds No. 10, alas 7:30 kagabi. Kinilalang sospek na si Dean Barra Mamalinta, 32 anyos at residente ng nasabing lugar. Nakuha mula sa kanya ang suspected shabu na may kabuang timbang na 0.1 gram na nagkakahalaga ng 680 pesos at ang isang genuine 500 peso bill. Suwak sa kulungan ng Istasyon 3 ang sospek at nakatakdang sampahan sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kinumpirma naman ni Barangay RH10 Kagawad, Baka Metu na residente mismo ng kanilang lugar ang naarestong sospek. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Basta ating kapulisan po ay malaking tulong ito sa maraming officer sa resting sapagkat at kasi ito marami tayong mga ginagawa dito na para maneutralize itong droga. So ganoon pa rin, napipinta, no? Hindi pa rin. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Kaugnay nito mga kasama, todo tanggi naman si Mamalinta sa nakuha ng mga ebidensya sa kanya dahil napag-utusan lamang umano ito na ihatid ang illegal na droga kapalit ng 50 pesos na pambayad sa kanya. Aminado rin ito na gumagamit siya ng illegal na droga. Masa ko na ba? Siyempre sir, buhay-buhay sir, mga matata, hindi makatayo ng motor. Araw man ka? Nakapitas kami sir. Buhay niya po sila, hindi makataw. Sa kaya bagoyagon. Buhay, Di man kataw. buhay. Nantong ba sila kumuha na ako sir? Ginto ka pa RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:44 na po ng umaga mga kasamang oras, may person of interest na ang Cotabato City Police Office sa pamamaril patay sa isang lalaking motorista sa TV Julianes Street, Barangay Rosary Heights, Cotabato City. Ito ang kinumpirma sa DXMY ni CCPO Public Information Officer Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Anya, sa kasalukuyan ay isa pa lamang sa kanilang isa pa lang ang kanilang iniugnay sa nasabing krimen, ngunit patuloy itong iniimbestigahan. Samantala, personal grudge naman ang pinakamalapit na motibo sa anggulong tinitingnan ng kapulisan sa insidente.
po doon sa shooting incident po natin na nangyari kahapon po May 4, 2026, mga bandang 3:25 ng hapon po, particularly po doon sa TV Juliano Street, Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City, wherein yung biktima po natin ay isang lang Nicasio Cabanyo, lalaki po ito, 39 years old, job order institutional and incident po ng TV Juliano, Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City. So about the incident na yun, na pinofocus po ngayon ng ating mga investigator yung sinasabing personal grudge po in relation sa incident na ito. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:45 ng umaga mga kasama, nananatiling tahimik at mapayapang unang araw ng filing of Certificate of Candidacy sa Cotabato City ng mga kandidato o kakandidato sa District Representatives para sa first BARM Parliamentary Election sa September 14, 2026. Sinabi sa DXMO ni Cotabato City Police Office PIO Police Lieutenant Rosel Evangelista na kontrolado at magpapatuloy ang kanilang pagbabantay sa mga pangunahing lansangan sa lungsod para sa mapayapang filing period. Nauna na nga nagsagawa ng pagpupulong ang mga law enforcement agency sa syudad, katuwang ang Commission on Election para sa mabisang pagpapatupad ng mga polisiya at hakbang hinggil sa nasabing aktibidad. As of this point, yung araw po, sabi lang natin, yung assessment natin is generally peaceful as this point, and we are praying. Tuloy-tuloy pa po ito in the next 2 days pa po. And continue pa rin po itong ating pagsisecure. Ginagarantiya natin na ang lahat ng security sector as well as other agencies po na tutulungan upang ma-assure na magiging safe and secured yung area natin ay tuloy-tuloy pa rin po. So, continue pa rin po yung pagbabantay hanggang matapos po itong araw na ito. And RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita, pinasalamatan din ni Police Lieutenant Rochelle Evangelista ang mga supporters ng mga kandidato na sasama sa paghain ng kanilang COC. O bilang pagtutuwid, pinaalalahanan ni Police Lieutenant Rochelle Evangelista yung mga supporters ng mga kandidato na sasama sa paghain ng kanilang COC na ugaling kaayusan at sumunod sa anumang alituntunin ng mga kinaukulan. Hiniling din ng Cotabato City Police Office na huwag magdala ng anumang mga bagay na ipinagbabawal tulad ng baril, mataas o deadly weapon at iba pa bilang pagsunod sa alituntunin para sa lahat. Sinisikap naman ng kapulisan katuwang iba't ibang law enforcement agency na maging magandang modelo ang mga karatig rehiyon ng kauna-unahang regional parliamentary election dito sa Bangsamoro Region. Via po Power City Director Police Colonel Jeben M. Bongkayaw, as well as lahat po namin na security sector, nais lang po namin i-remind, lalo na ngayon sa period ng Certificate of Candidacy, na i-remind ng everyone na po hindi lamang legal na proseso but also a democratic exercise po ito. Lahat po tayo ay involved dito. So as part of the Bangsamoro people, kailangan lang po natin na i-ensure na yung BARM parliamentary election gaganapin natin is peacefully and fairly po ito, at respeto po natin yung rule of law, Nais ko pong ipaalam sa lahat ng mga kababayan na RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Arestado ng City Police Drug Enforcement Unit ang isang lalaking umano'y high-value individual at CVI matapos masakote sa bypass operation alas 6:45 kagabi sa bahagi ng Lower Kalanganan na Barangay Kalanganan 2, Cotabato City. Kinilalang suspect na si Patrick Mama alias Patrick, 45 anyos, may asawa, residente ng Galinato Village sa Isulan, Sultan Kudarat. Ayon sa report, nabilhan ng police poster buyer ang suspect ng isang maliit na plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.08 grams na nagkakahalaga ng 544 pesos. Bukod dito, ng kapkapan ng arresting officer, nakuhanan pa ang suspect ng isang medium-sized plastic sachet na naglalaman rin ng suspected drugs at isang glass tube tutor kasama ang bypass money. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pa natin mga balita, mga kasama, sumiklab kagabi ang sagupaan sa pagitan ng dalawang Moro Front sa bahagi ng Barangay Baguinga, Dato Odinsinso at Maguindanao del Norte. Ayon kay 6th ID spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano na batay sa nakarating na ulat sa kanyang tanggapan, ang enkwentro ay naganap sa pagitan ni Commander Doy Kamsa ng MNLF at Commander Rex C. Pinma ng MILF 128 Base Command.
hinaras umano ni Commander Rex ang grupo ni Commander Doy. Ito ay bilang paghiganti naman sa pangharas na unang naganap noong April 25 na ginawa naman ng grupo ni Commander Doy. Wala namang naiulat na casualties sa nangyaring insidente kagabi ayon pa kay Suscano. As of kagabi, yung nabanggit lang doon, mayroong nangyaring encounter between the group of Commander Doy Kamsa, Brigade Commander ng MILF Group, then the group of Commander Rick CP, Brigade Commander ng MILF 128 Base Command sa barangay Baguingid, Dato din Sinsuat. So accordingly, hinaras ng grupo ni Commander CP, yung grupo ni Commander Kamsa, to retaliate sa nangyaring incident last April 25. Ang nakalagay kasi ongoing firefight, no casualty reported as of kagabi. Baka mamaya mayroon silang bigay na pag-report kung ano yung additional pa na information na dapat relay po dito sa headquarters ng 6IT. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nag-deploy ng tropa ang 1st Mechanized Battalion sa lugar upang paupay ng tensyon. Kagad ding naglunsad ng pagpapatrolyang kasundaluhan sa lugar. Ayon kay Colonel Suscano, naghihintay pa sila ng progress report hanggang sa mga oras na ito. Since that area is under the AO ng 1st Mechanized Battalion, nag-respondi po sila doon sa area. Pagdating nila, maring humupay yung tension at na-conduct ng patrolling sa area or siguro gabi man kasi. Kaya nantay namin yung progress report ngayong umaga kung ano nangyari doon sa ginawa ng patrolling. Security augmentation doon sa area. As of the report last night, wala namang casualty sinabi. Unless sa progress report nila today, RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Umiiral ang mekanismo upang matugunan ang community-based conflict sa nasasakupan ng 6th Infantry Campilan Division sa ilalim ng pamuno ni Major General Jose Vladimir Cagara. Patuloy rin na pinapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang mga sistematikong pagtugon sa mga isyong kinakarap sa komunidad. Ito ang kabilang rito ang pamaraang pakikipagdialogo sa pamagitan ng mga leader at pagpapatupad naman ang programang naglalayong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa isang barangay ayon kay 6th Infantry Spokesman Lieutenant Colonel Ronald Suscano. Well, in behalf of 6ID and Gen Task Force Central under Major General Jose Vladimir Cagara, yung guidance naman pagdating sa mga community-based conflict is nandiyan naman yung mechanisms natin, yung unit na nasa area augmented by JPST at yung LGU din yung papel nila sa pag-mitigate ng mga conflict. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 7:53 na po ng umaga. Tinungo ngayong umaga ni Dato Odin Sinsuante Mayor Dato Abdul Main Baba Abbas ang barangay Baguingid sa bayan sa nasabing bayan kung saan naganap ang bakbakan sa pagitan ng mga kasapi ng umano'y MNLF at MILF kagabi. Ani Mayor Abbas sa kasalukuyan ay neutral ang sitwasyon sa lugar, partikular ang Camp Ibrahim na pinaniniwalang hinaras ng mga armadong grupo na bunsod ng bakbakan. Sa ngayon ay pansamantalang nailikas sa isang paaralan ng lugar ang mga residente, dagdag pa ni Mayor Baba. Dito ako ngayon sa Barangay Baguingid sa may Camp Ibrahim dahil gusto natin matulungan itong mga tao na lumikas sa kanilang galing sa kanilang mga tahanan at punta dito sa may sentro at saka gusto natin malaman kung ano ba ang nangyari sa mga info na naano natin. Kagabi pa marami nang tumatawag sa akin, balik tinanong ko sila kung saan yung tutukan. Magilid lang daw ng Camp Ibrahim, ibig sabihin sa mga laking lang sa paligid. Ang ibig sabihin baka may nag-atake sa kanila. So, dito mismo sa sentro ng RMN Camp News, Diretso Balitang Cotabato. Humupa na ang tensyon dyan sa bahagi ng barangay Baguingid, Dato Odin Sinso at Maguindanao del Norte. Ito ang kinumpirma yung umaga sa DXMY ni Mayor Baba Abbas. Si Mayor Abbas ay personal na nagtungo sa lugar ngayong umaga. Aniya, patuloy niyang inaalam kung sino-sino ang mga nasangkot sa nangyaring inkwentro kagabi. Pero paniniwala nito na posibleng rido o away pamilya ang dahilan. Sa kabila naman ng insidente, walang naitala na sugatan o nasawi sa bakbakan habang patuloy ang malalimang pagsisiyasat ng mga kinauukulan.
Wala na. Kasi habang nasa daan pa ako, mga natin dito, makatitan natin dito na tumawag ay kagabi pa siguro mga alaw na daw ng saling araw, umigil na yung putukan. Wala pa tayong maibigay na exact na info tungkol dyan kung sino at saka anong dahilan. Pero ang pagkakalam natin dito ay itong mga rido dito sa may barangay Baguaingan ay medyo matagal na ito, taon-taon na ito. Marami na mamatay na sa rido dito. Kulang kung itong nandito kung may kaugnayan pa ba ito sa mga nagaganap na bataya karaang. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa poll sa CCTV ang isang suspek sa pagpasok sa isang bahay sa Purok Tulungan 2, Barangay Rosales 4, Cotabato City. Ayon sa ulat ng barangay, napasok ng suspek ang bahay ng isang miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT at tinangay ang cellphone at wallet. Dahil sa insidente, muling nagpaalalang pamunuan ng barangay sa mga residente na tsaking nakakandado ang kanilang mga bahay at mahalagang gamit, lalo na sa gabi. Patuloy ding hinikayat ang publiko na agad i-report sa barangay o pulisya ang anumang impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan ng nasabing suspect. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:55 ng umaga mga kasamang ating oras, hindi na pinakawalan pa ng mga otoridad ang isang top 5 provincial most wanted person matapos silbihan ng warrant of arrest sa Barangay Poblacion, Carmen, North Cotabato. Kinilala ng Carmen MPS ang suspect na si alias Rex, 21 anyos, residente ng Barangay Ranzo ng nasabing bayan. Kabilang sa mga kasong kinakarap ng suspect ang rape by sexual assault, acts of lasciviousness at rape alinsunod naman sa probisyon ng revised penal code na inamyandahan ng anti-rape law noong of 1997. Kagad na dinakip at nasa kustodiya ng mga otoridad ng suspect para sa tamang disposisyon habang hinihintay ang complaint o commitment order mula sa korte naglabas ng kanyang warrant para sa kaukulang paglilitis. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 7:57 ng umaga, dinampot ng mga otoridad ang top 1 provincial most wanted person sa operasyon ng pulisya sa Barangay Grigno, Tacurong City, Sultan Kudarat Province. Kinilalang suspect na si alias Bert, 40 anyos, at residente ng naturang barangay na dinakip sa bisa ng warrant of arrest sa kasong statutory rape o paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kagad na dinala sa impilan ng Tacurong City Police Office ang naarestong suspect habang iniintay pagdinig ng kanyang kasong kinasasangkutan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita mga kasama, ibinasura ng Sangguniang Palungsod sa pamamagitan ng Committee of the Whole at Blue Ribbon Committee ang mga reklamong administratibo laban naman kay Kalanganan 2 Chairman Edris Pasawiran matapos mapag-alamang kulang sa ebidensya mga paratang kaugnay ito sa isang kasong misconduct, abuse of authority at operasyon na sinampa sa nasabing individual o nasabing opisyal na nag-ugat sa aligasyon ng umano'y pangingikil sa isang illegal van terminal sa bahagi ng Barangay Poblacion 5. Sa naging pagsusuri ng konsyel, lumalabas na walang matibay na dokumento patunay na direktang nag-uugnay o mag-uugnay sa opisyal mula sa nasabing aligasyon at dahil rito, hindi pinagtibay ang mga reklamo laban sa kanya. Samantala, iginit naman ni Pasawiran na pawang hearsay o walang direktang pasyahan ang testimonya ng testigo na iniharap sa kaso. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, nakapagay na si former MP Sultan Idrisa Rimbang sa unang araw ng filing of Certificate of Candidacy bilang parliamentary representative ng 3rd District sa lalawigan ng Lanao del Sur, kung saan mismong si Comelec LDS sa Provincial Election Supervisor Attorney Renault Macarambon ang tumanggap ng kanyang COC. Tatakbo si Rimbang sa ikatlong distrito ng LDS na binubuo ng 5 munisipalidad na kinabibilangan ng Maging, Buadiposo, Buntong, Bubong, Ramain at Tagulunan 2. Kanyang ipagpapatuloy at tututukan ang sektor ng kabataan, education, health, peace and order, Bangsamoro Sultanate by Alabi Putri Mamor o ang Bill 45 na naudlot sa third and final reading matapos na madinay ang kanyang reappointment bilang MP. Sa Lanao del Sur, pangarap po natin inshallah, may bigay po sa kanila yung inaasam nila na matagal nila inasam dito sa Bangsamoro. Inshallah, maging city
kung makatulong po tayo sa ating gobernador, si Ibong Bitadyong, sa kanyang anak na si Vice Mudyam, gusto po tayo makatulong sa kanila, pamumuno. Para yun po yung RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Dito naman sa Maguindanao del Norte, Cotabato, City at SGA, isa pa lamang sa kasalukuyan ang porma na kapaghain ng Certificate of Candidacy sa mga kandidato sa kauna-unahang regional parliamentary election sa Bangsamoro Region. Ayon kay Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia, na inaasahan nila ngayong araw ay bukas ngayong araw at bukas ay dagsaan ang maghahain ng kani-kanila mga kandidatura mga kasama. Nabatid sa Bangsamoro Government Center kung saan naroon ang Comelec Farm, isang gusali lamang ang ginagamit para tanggapin ang COC ng mga maghahain para sa Cotabato City, SGA at Maguindanao del Norte ayon pa kay Mucha. Yes, so far maayos naman yung ating filing, although Maguindanao del Norte, no, parang isa pa lang yung nakapag-file ng kanyang COC. Considering nasa isang building lang kami, no, yung Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Norte, kung saan doon magfa-file kakandidato bilang Parliamentary District Representative sa 5 distrito ng Maguindanao del Norte. Same building din po yung Office of the Election Officer, kung saan doon rin magfa-file yung Parliamentary District Representative. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Patuloy naman mga kasama na pinaigting ang ugnayan ng COMELEC sa Law Enforcement Agency para i-secure ang maayos at matagumpay na pag-file ng COC ng mga kandidato. Hinikayat din ni Attorney Mutia na ang lahat na sumunod sa kanilang mga alituntunin at iwasan ang mga bagay o gawain na maaaring makapag-apekto o makaapekto sa aktibidad, lalo't maraming opisina din ang nasa kapaligiran ng COMELEC BARM. Yun nga, marami tayong ina-expect na mag-file, no? Siyempre, hindi lang isa kasi ang kwan natin is may kalaban lahat. So, kaya nga lagi tayong nakikipagtulungan sa mga kapulisan, sa security forces natin, sa Philippine Marine, maging ang ISS o Internal Security ng BARM, no? Kasi nga, nasa loob tayo ng Bangsamoro Government Center to secure the area and kailangan ma-minimize yung kung mayroon mga makukos na inconvenience or disturbance sa mga RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Diyan naman sa Lanao del Sur mga kasama, sa mga papasok para sa paghahain ng COC sa Parliamentary District, pinayuhan na kontrolin ang dami ng mga taga-suporta upang hindi magkaroon ng gitgitan sa loob ng filing center ng COMELEC Lanao del Sur. Ayon naman kay Provincial Election Supervisor Attorney Reynold Macarambon, dagdag pa ng opisyal, wala naman itong nakikitang hamon para sa parliamentary election sa BARM dahil isa lamang itong ministerial selection para sa riyon. Binigyan din pa ng opisyal na 3 araw lamang ang filing ng COC nagsimula kahapon at magtatapos sa araw ng bukas at posibleng ang mga partido tulad ng UBJP at SIAP ang malaking magkakatunggali sa lalawigan. wala namang challenge ito. Ministerial on the part of the COMELEC, provided na makita lang na all filled up yung kanilang COC. Kami, wala kami magawa but to accept. May last day is ang law department namin. After May 7, sa 8 following day, lilipad na kami ng Manila. Isasubmit na namin ang kanilang COC to scrutinize more kung meron bang mga defect doon sa kanilang mga COC. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, agad na binigyan ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 12 ang isang ina para sa pagpapagamot ng kanyang sanggol na kasalukuyang may karamdaman. Sa ilalim ng Crisis Intervention Unit, tumanggap ng 10,000 cash o 10,000 pesos cash assistance si Zoraida Cariazo, isang 4-piece beneficiary at ina ng 6 na mga anak. Ayon sa DSWD, dumaranas ng matinding pagsubok ang pamilya matapos pumanaw ang asawa ni Cariazo at lalo pang lumala ang sitwasyon ng ma-ospital ang kanyang sanggol sa Bawal Hospital dahil sa hirap sa paghinga. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, sumunyo po ang ating mga balita o ating balitaan ngayong umagang ito ng Miyerkules. Mga pagbati muna sa mga viewers. RMN News, Diretso. Morning kay Randy Santisas. Magandang umaga rin kay Samsudin, Mama sa Unda.
Kay Talos ka Bayko. And good morning din kay Nelo Parihinog. Parahinog. Si Aslia, Fatima Pagayaw, Dilampatan at si Romnica Ronda. Good morning. Good morning. Sa kalapon at mga kasamaan sa News Center, Radyoman Daisy Mangod at Radyoman Jules Di Mapalaw sa Technical Department at si Alvin Castillon sa Digital naman, News. Ginoong Ricardo Madamba Jr. Kami tagapagbalita, Radyoman Ebs Abang At Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Arimen. RMN News. Diretso Balitang Cotabato.